Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. So, keep in mind, general reading po ito. Maaring mag-resonate, maaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaring mag-shift ang energies or magkabaliktad, kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Oh, someone here is missing you, thinking of you, gusto niyang makipag-usap, mag-offer nitong cup of love niya sa'yo. Maaaring itong taong ito ay material things na sa kanya na. Pero yung isa sa hinahangad niya sa buhay, which is you, hindi pa rin niya nakuha. So, namimiss ka nitong taong to. Maaaring nag-usap na kayo nitong taong to noon tapos nawalan na kayo ng communication. Kasi nag-focus siya sa goals niya. Noong mga panahon yun kasi parang wala pa siya napapatunayan sa sarili niya. Gusto niya munang may marating sa buhay. Tapos, in the process, nawala ka sa buhay niya kasi nawalan siya ng time sa'yo. Hindi na siya nakipag-usap. Ng mga panahong yon, parang mas priority niya yung work, goals. Ayan. So, kaya nag-iba na kayo ng landas sa dalawa. Ibang landas na yung tinahak nyo parehas. Masakit pa rin para sa inyong dalawa itong nangyaring ito. Pero kumbaga, hindi na kayo magtagpong dalawa parang wala na kayo sa same page ng mga panahong yon, kaya parang nag-decide kayo na mag-move on. Pero napakabigat ng energy na may nagsisisi bakit ginawa niya ito. Maaaring pinagsisisihan niya na hindi ikaw yung ginawa niyang priority. Kasi kahit na nakuha niya na lahat ng goals niya, material things sa kanya, madali niya na makuha. Madali niya na ma-manifest yung mga material things na gusto niya makuha sa mundo, sa buhay niya. Pero yung pinakagusto niya, yung hinahanap-hanap ng puso niya, ay hindi pa rin talaga. Which is you Ayan, Ace of Wands, bottom card natin. Kasi mas inuna niya yung passion, career, money, ayun. So, tingnan natin, anong message na Archangel natin dito? Wow, gifts from God by Archangel Sandalphon. We angels bring you gifts from your Creator. Open your arms to receive. So, i-receive mo ito, open your arms, para i-receive itong mga blessings ni Lord. Ayan, na ipagkakalob sa iyo ngayon. Maaring isa yan sa mga ibibigay niya, itong mga hinahanap-hanap ng puso mo. Ayan. Tingnan pa natin signs and symbol cards. Ang daming nahulog. Okay, balik. So, feeling mo pinaglaruan ka nitong taong to Yung feelings mo ay parang inisip mo pinaglaruan ka lang niya. So, we have here the newspaper lighthouse. Pero itong lighthouse na to nagtuturo sa kanya, pabalik, lahat ng daan, pabalik sa'yo. So, itong lighthouse na to ang nag-guide sa kanya na kung babalik ba siya or hindi. Pero lahat ng sinasabing signs is babalik siya. Ayan. Tingnan natin. Coin. So, nagkaroon din ng parang third party scenario dito. Or may pinili siyang iba na sa tingin niya makakatulong sa kanyang goals in life. Pero nangyari na bulilyaso ito, maaaring natali siya doon at hindi siya naging masaya. So, yung bottom card natin, healing crystal. So, parehas kayo na nasa healing process. No, parang may acceptance na nangyari dito na siguro hanggang doon na lang talaga yon, hindi na nag-workout kasi wala kayo sa same page Kumbaga silang dalawa yung nasa parehang sitwasyon noon, maaaring lagi silang nagkikita, very convenient, work nila is related, lagi silang magkasama araw-araw. Kaya parang iniisip niya na itong taong to siguro yung kailangan ko kasi siya yung kasama ko Siya yung lagi ko nakikita, siya yung lagi ko nakakasama. So inisip niya, convenient na yun sa kanya. So yun ang pinili niya kasi iniisip niya yung taong yun na makakatulong sa kanya sa future niya. Pero anong nangyari? Hindi. No? Parang
hindi siya naging masaya doon. Parang natali siya sa sitwasyon na pinagsisihan niya. Ayan. So, tingnan natin sa tarot messages, oracle cards natin. Can we start again? So, yun ang gusto niya mangyari. Magsimula ulit kayo. Can't decide. Pero ikaw, undecided ka kung tatanggapin mo itong offer niya. Ayan. Itong ino-offer niya sa yung cup of love. Ayan. And giving up. Kasi parang nag-give up ka na rin dito sa sitwasyon na to eh. Kasi inisip mo na wala ng pag-asa, hanggang doon na lang yun. Nag-separate ways na kayo. May iba na kayo mga daan na tinatahak. Pero at the end of that road, hindi nyo akalain na magtatagpo pala ulit kayong dalawa. Sa hinaba-haba ng pinagdaanan yung dalawa. Sa hinaba-haba ng prosesyon, ika nga, di ba? Magtatagpo lang din pala kayo doon sa dulo ng daan na magkahiwalay yung tinahak. Powerful and discipline, so maaaring ang work niya is related sa mga ganyang bagay. May powerful in the society, nasa, yung iba is parang public figure or politician, pwede rin sa mga government, ayan, government employee. I'm waiting for you. So, maaaring hinihintay mo siya or naghihintayin kayong dalawa. I'm addicted to you and I want you back. So, gusto niya talaga na ayusin or bumalik kayo sa dating sitwasyon na pinagsisisihan niya na bumitaw siya. Working hard for our future. So, yun kasi, nag-focus siya sa goals and then inisip niya na yung taong yun na lagi niyang kasama, inisip niya na yun yung taong para sa kanya, pero hindi pala. Kaya kahit gaano ka pa niya kagusto noong mga panahong yon, give up ka niya kasi inisip niya na hindi ko yung karapat-dapat na piliin niya. Kasi parang ang dami niyo ding naging conflicts noon. Pero ngayon, this person is missing you, thinking of you, na what if tinry niya? What if nag-take siya ng risk? Ano kaya nangyari? Nag-workout kaya? Ganon. I love you unconditionally. You don't know how hard it was to let you go. I know I was a distraction from your pain and I want to feel that way again. So, gusto niya talaga maramdaman ulit yung naramdaman niya noon na binitawan niya eh. May panghihinayang kasi sa part niya eh. May panghihinayang na what if. Parang ang daming what if. What if sinubukan natin? Nag-workout kaya? So, ayan, I regret lying to you. I left you before you could leave me. I'm not available and we need to let each other go. So, yun na nga, nakahanap kasi siya ng very convenient para sa kanya. Kaya anong nangyari, binitawan ka niya. Nag-let go siya. Kasi inisip niya noong mga panahong yon, hindi kayo para sa isa't isa. Kasi parang, hindi kayo magtugmang dalawa eh. Wala kayo sa same page. And yung kung sino yung taong yun nakasama niya, yun ang pinili niya. Kung sino yung lagi niya nakikita, yun na lang yung pinili niya. Kasi parang nahihirapan siya sa sitwasyon yung dalawa eh. Parang inisip niya ang daming hadlang, madaming conflicts. So, inisip niya hindi mag-work out. So, mas pinili niya yung taong very convenient para sa kanya. I'm afraid to contact you. So, ngayon parang natakot siya paano sisimulan. Paano sisimulan to na bumalik sa'yo, no? Tingnan natin sa initials. Oops, at lumilipad na agad si letter N. NY, New York. J. C. M. A. Oops, ang dami. Dalawa na lang. Kuha pa akong dalawa. Letter X. S. Ayan. Bottom card, letter E. So, tingnan natin sa blue card. We have here, wow, Union of Hearts. We also have here true love and jealousy. Uy, jealousy. Kasi dahil doon sa third party. Maring nagtatalo sila lagi ngayon ng taong yun or bago sila maghiwalay,
pinag-awayan ka pa. Ikaw yung naging reason bakit sila nag-away. Kasi parang itong taong to kasi is, siguro nakita niya na this person is stalking you, tinitingnan yung mga pictures mo online, mga post mo, binabasa. So, nakita siguro nun, kaya pinag-awayan nila ng bongga yung issue yun, or ikaw. Ayan. So, titingnan natin. General signs and messages tayo. We have here weird, animal lover, Capricorn, mirror card, eye contact, other country, skin tag, Taurus, September, lake, beautiful, fantastic friend, the cup is water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, birthmark, chaser, number 9, emotional, friendly, party animal, full of charisma, number 10, intelligent, may mga plastic persons pa na nanggulo, South PH, and last card natin, December. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.